mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abile. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Okay, good morning. Good morning mga kaibigan sa ating mga taga-subaybay. Ang sarap mabuhay sa daigdigan. Good morning po sa ating mga taga-subaybay dyan sa buong Metro Manila. Good morning, lalo na po dyan sa Valenzuela, Bulacan, Tarlac at Bataan. Good morning sa inyo dyan, lalo na dyan sa Dinalupihan, Bataan. Magandang umaga po. At dyan sa Hermosa, Limay, Maribilis at Murong, Bataan. Saan ay napakalakas ng ating signal dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na dyan sa mga taga-Dinalupihan, sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Minsan, mamamasyal tayo dyan. Good morning. At sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan, good morning sa inyo. Lalo na po sa mga opisyal ng mga barangay dyan. Ganon din sa ating mga kababayan na mga nakasubaybay sa atin sa Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan, bago dumating po ng mga barangay ng Olongapo, katulad po ng Barangay New Cabalan. Good morning po sa inyo lahat dyan sa aking mga kabarangay. At ganon din sa Sitio Iram. Mga taga Sitio Iram, alam ko nakatutok na po sila ngayon sa ating himpilan. Ang mga taga Sitio Iram, good morning sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga taga New Cabalan. Good morning, Purok 5, 6, Purok 7, at Purok 4, Purok 3, at Purok 5, Purok 2. Yang mismong Kalapati, good morning po dyan. Lalo na po sa mga taga Purok 1. Sa Istadyan Family, good morning sa inyong lahat. At alam ko nang nakatutok ngayon ng mga Istadyan Family dyan sa Libas, Barangay New Cabalan, Olongapo City. Yan naman sa mga taga-Old Cabalan, Gadingan, Los Santos, good morning hanggang dyan sa Forestry. Good morning sa inyo dyan, Monong Family at Tugade, Los Santos at Aquino, Laksa, Tolentino, Dumangas, good morning hanggang Surya Family at Ducos. Ganon din sa Di Guzman at Alba Family, good morning sa inyong lahat dyan na nakatutok na sa atin pagdating na ng umaga dahil nais nilang malaman ang mga kaganapan sa ating bansa, maging dito sa lokal na pamahalaan kung ano na ang kaganapan sa loob ng SBMA at ng Olongapo City. Good morning sa inyo, lalo na sa mga barangay official ng Old Cabalan sa pangunguna ni Bas Palo. Ayan po mga kaibigan. Good morning din sa mga taga Santa Rita, Barangay Santa Rita. Good morning sa mga taga Barangay West, Bahak-Bahak. Ayan ang masipag nating barangay chairman dyan na si Capistrano. At good morning naman dito sa kabila naman sa tapat ng West Bahak, East Bahak-Bahak. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, lalo na po kay Nanay Floring na nakatutok na po sa atin. Kumusta na po dyan, Nay? Nagmerienda ako dyan, wala ka, Nay, ha? Ayan. Good morning sa pamilyang Mayor. Good morning po sa inyo at kumusta na po dyan, Nay? Nay, ang iyong pagpapaalmusal ng mga driver ng tricycle dyan. Good morning din sa mga taga-Kalalaki at Asinan, Kababae, Istapinak, at Banikain. Good morning. At siyempre ang aking idolo dyan na si Wilfredo Magpayo. Magandang umaga. At ganoon din sa ating mga taga-barangay Kalaklan, Mabayuhan, at Gordon Heights, Calamba Family. Good morning. Gabiola Family, good morning sa inyo. At ganon din sa ating mga kababayan sa Barito. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ganon din sa ating mga kababayan sa Subic, Zambales. Alam ko napakarami pong nakatutok sa atin dyan. Subic, Zambales, Castillejos, San Marcelino, hanggang dyan sa San Antonio, San Narciso,
hanggang Pilipi at saka San Felipe at Kabanggan hanggang Butulan. Maganday alo kayo mo kaganawan sa ating mga kababayang mga Sambalinyo. At naimbag na bigat na kayo amin na po sa mga Ilocano. Mayapa baki kayungan sa mga kapangpangan at mayong buntag sa mga nananaog na minang mga Bisaya diri sa tibuok Region 3. Maupay naga naman sa mga Waray. Mayad nga timprano sa mga Kuyunin. At salamalaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. Mayong aga sa inyong tanan sa mga Ilonggot Ilongga. Ako po ang inyong lingkod. Samahan po ninyo sa Ronda Balita para malaman po natin ang mga kaganapan sa ating bansa. Ayan po mga kaibigan, tayo naman po ay maghahatid na ng mga balita. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Noynoy Aquino lusot na sa SAF 44. At ang pang-ipal ni Purisima sa SAP kahit suspendido na. At mga umatras na mga senador sa BBL kinonsensya ng palasyo. US nakijoint na rin umano sa SAP versus MILF. Yan po mga kaibigan at sa mga ating balitang lokal naman, katiwalian sa loob ng SBMA ay dahan-dahan ng ibinibunyag. Hinaing ng mga sweeper ng SBMA ay dapat pakinggan ng pamunuan. Transport Service Corporation sa loob din ng SBMA ay kinasuhan sa National Labor Relation Commission. Public hearing para sa pagtatayo ng sabungan sa Olongapo na udlot na naman. 1,000 scholarship ng Barangay Barito ay pinaghandaan na. At ganun din ang drug din sa Santa Rita ay ang paglusob ng sa drug din sa Santa Rita ay binunyag. Ganun din ang ayan po mga kaibigan, ang mga balitang lokal na inyong abangan. Tutok lamang po sa ating pagbabalita. Pangulong Noynoy Aquino lusot sa 44. Hindi si Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang nagbigay ng hudyat para ituloy ang law enforcement operation ng Philippine National Police sa Mamasapano, Maguindanao na nauwi sa pagkasawi ng 44 na mga Special Action Force or SAP Commando. Ito ang nagkakaisang pahayag ng sinibak na sina PNP SAP Chief Hitolio Napiñas at ng nagbitiw na si PNP Chief Director General Alan Purisima. Sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senado sa Mamasapano Operation, sinabi ni Napiñas na sa kanilang pulong walang direktang utos mula sa Pangulo na ituloy ang operasyon. Sa dalawang okasyon na nagpunta siya sa Malacanang ay wala pong sinabi sa kanya ang Pangulo na ituloy ang operasyon. Ayon kay Napiñas, ilang minuto lang ang itinagal ng kanilang pulong sa presidential firing range at tumagal naman ng hanggang 20 minutos ang kanilang pag-uusap sa bahay pangarap. Nanindigan naman si Napiñas na hindi niya sinunod ang advice ng nooy suspendidong si Purisima
bagkos nagdesisyon na batay sa mga dating operasyon. Ayan po mga kaibigan ang unang balita ng ating balitang nasyonal. Samantalang paipal naman ang si Purisima sa SAP kahit suspendido na ito. Walang inilabag na batas si Pangulong Benigno Noynoy Aquino nang konsultahin niya si suspended Philippine National Police Chief Alan Purisima sa ikinakasan nitong operasyon noon sa laban sa teroristang bomber na si Zulkifli bin Her alias Marwan. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, batay sa legal na pananaw ni Justice Secretary Laila de Lima, walang batas na nagbabawal sa Pangulo para gamitin ang kanyang direksyon kahit pa suspendido ito ang nasabing opisyal na hihingian niya ng pananaw sa isyong ito. Kung nakakadagdagan niya ito sa confidence level ng presidente sa paggawa ng desisyon, wala namang batas na nagsasabing labag ito sa saligang batas. Ang mahalaga ayon kay Lacerda ay hindi sangkot ang performance ng suspendidong opisyal. Kabi-kabilang banat at batikos ang inabot ng Pangulo mula sa mga kritiko dahil sa pakikipagkonsulta na umano nito sa suspendidong PNP chief kaugnay sa Oplan ito nga sinagawang Oplan Exodus na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Samantalang chain of command hindi applicable sa PNP ayon kay Dilima. Hindi pinatutupad sa Philippine National Police o PNP ang konsepto ng chain of command. Ito ang personal na legal opinion ni Justice Secretary Laila de Lima na kanyang ipinahayag sa pagharap sa Senado. Ito na sa harap nito anang questionin kung nilabag ng nasibak na PNP Special Action Force itong sinapinyas ang chain of command nang direkta itong mag-report kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino at sa suspendidong PNP chief na si Alan Purisima. At inatsepwera naman nila si PNP Officer in Charge Leonardo Espina at Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Paliwanag ni Dilima, alinsunod sa 1987 Constitution, civilian in character of civilian agency at sumusunod sa mga batas at regulasyon ng civil service tulad ng iba pang mga civilian agency taliwas sa militar na mayroong military law of court martial. Yan po mga kaibigan ang pananaw ni Dilima sa nangyayaring sinasabing chain of command. Samantalang para umatras na ang mga senador sa BBL, kinonsyensya naman ng palasyo ito. Mas malaking problema ang kakaharapin ng bansa kung tuluyang babagsak ang nasimula ng phase 2 sa na isabatas na Bansa Muro Basic Law
Inahayag ito ng palasyo matapos iurong ng mga mambabatas ang suporta sa BBL na nakasalang na sa Kongreso para sa deliberasyon. Ayon kay Presidential Communications sa Secretary Sani Coloma, dapat maghinay-hinay na lamang ang mga mambabatas sa kanilang desisyon at isaalang-alang ang pangbansang interes. Hindi anya malayong babalik ang kaguluhan sa Mindanao at hindi maiwasang magkaroon ng madugong bakbakan sa pagitan ng tropa at ng pamahalaan at masahanay ng mga rebelde. Samantalang nakialam naman umano ang US sa nagyaring bakbakan ng SAP at ng MILF. Inamin ng sinibak na hepe ng Philippine National Police Special Action Force na si Hitolio Napiñas na humingi siya ng tulong sa tropa ng Amerikano kaugnay ng operasyon sa Mamasapano. Binusisi ni Senador Rap Recto ang naging papel ng Amerika sa operasyon, lalo na ito ay anya ang may alok na reward money para matimbog si Marwan ang nagsasagawa ng DNA test sa daliri ng hinihinalang napatay na terorista at may nababanggit na pabuya. Ayon dito, unang itinanong ng senador si Armed Forces of the Philippines Chief Gregorio Katapang, subalit iginiit nitong walang alam ang kanilang hanay sa operasyon. Kwinestyon naman si PNP Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina at sinabi nitong wala siyang personal knowledge at sa halip ay itinuro para sumagot ay si Napiñas. Pag-amin ng sibak na opisyal ng mga opisyal ng PNP ay ito po'y humingi ay isang umanong initiative na humingi ng tulong sa US Forces doon sa Zamboanga para mag-provide ng medical evacuation na gamit ang tinatawag nila gamit ang kanilang mga helikopter. Binigyan din naman ni Napiñas na tanging sa aspeto lang ng evacuation siya nakikipag-ugnayan sa trupang Amerika at maliban doon ay wala na. At ito naman ang sigaw ng MILF, kami hindi terorista. Hindi po, ayon sa mga MILF, hindi daw sila mga terorista. Ito ang emosyonal na inihayag ni Moro Islamic Liberation Front Coordinating Committee on Cessation of itong tinatawag nilang CCH na si Rashid Ladyasan sa ikalawang araw ng investigasyon ng Senado. Ito ang tugon ni Ladyasan sa pahayag na binitawan ni Senador Alan Peter Cayetano. Iginiit na ni Ladyasan na hindi nila alam na nasa Mamasapano ang kilalang lugar ng MILF ang teroristang sinabing si Marwan at si Ahmad Usman. Ayon binigyan din pa ni Ladyasan na wala ng kaugnayan ang MILF sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter na matatandang kasama sa mga nakasagupa ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAP noong Enero 25. Hindi po sila naniniwala sa peace process at kampi po ng yung sinasabi nilang dagdagan pa nila ni Ladyasan na mangingiyak-ngiyak
nang banggitin ang pinagdaanan noong panahong wala pa ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Hindi po tama o mano ang na ituro na lamang na ang pagsisisi sa kanilang grupo. Yan po mga kaibigan ang mga balitang nasyonal. At tayo po ay magbabalik po pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, at tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbabalita. Sa huling balita ng Balitang Nasyonal, ang Senate probe ay inisnab ni MILF Chief Negotiator Iqbal. Sa kabila ng paggigiit ng mga senador, hindi pa rin dumalo si Moro Islamic Liberation Front Chief Peace Negotiator Muhaher Iqbal sa ikalawang araw ng investigasyon sa Senado. Isang liham na pinadala ni Iqbal kay Senador Grace Poe na nagsasabing hindi ito makakadalo dahil makikipag-ugnayan pa siya sa MILF Central Committee. Kaya tumayong kinatawan ng MILF sa MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCH Chairperson Rashid Ladyasan. Sa pagdinig kahapon ng umaga, isang liham mula sa tanggapan mula kay Iqbal na muli ang muling natanggap ni Senador Poe mula kay Iqbal kaugnay ng hindi nito muling pagsipot sa pagdinig ng Senado. Sa pagbasa ni Ladyasan sa liham, sinabi ni Iqbal na tinanggap na ng MILF Central Committee ang imbitasyon, subalit inatasan anya siyang lumutang lamang sa Senado oras na matapos na ang investigasyon sa kanilang hanay kaugnay ng insidente. Umalma na rin si Senador Bongbong Marcos na anyay nakakaalarma na ang ipinahihiwatig ng nasabing liham. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal na kung saan ay medyo nakakadismaya na mga kaibigan. Kaya tayo naman po ay dadako na sa balitang lokal. Sa mga balitang lokal naman po tayo mga kaibigan, atin pong tunghayan ang mga balitang lokal kung ano ang mga kaganapan dito sa Olongapo, Bataan at Zambales. Atin pong tutukan ang mga kaganapan. Sa balitang SBMA, ang dahan-dahan ng naungkat ang mga katiwalian sa loob ng SBMA tulad ng nililihim sa mga mamahayag ang pagkakaroon ng oil spill sa Lot 39 na inuupahan ng SBWD Corporation noong April 20 nitong nakaraang taon. Agad namang na itong inireport sa tanggapan ni Captain Pascual ng Seaport Department hinggil sa pagkalat ng langis sa karagatan ng SBMA na mula sa isang dayuhang barko na World 1. Ang naturang mga insidente ay pinagkikitaan na umano ito ng mga tiwaling opisyal ng SBMA at lihim na lamang nitong pinapaalis ang mga dayuhang nagkakasala
kung magkakasundo na sa penalty na sila lamang ang nagkakaintindihan. Samantalang balitang SBMA pa rin, hinaing ng mga sweeper sa loob ng SBMA. Atin pong tunghayan ang balitang ito ay hatid naman ni Ding Grabo. Ding, good morning. Magandang umaga at magandang umaga rin sa mga nakikinig sa DWGO at ganoon din sa TV22, yung mga tagapanood natin. Tom, masama ang loob ng mga street sweeper ng SBMA Subic Bay Metropolitan Authority dahil sa hindi tamang pagpapasahod sa kanila ng pinaglilingkuran nila. Ayon sa ating nakapanayam kahapon sa lugar, malaki umano ang pagkukulang sa kanila, lalo na ang kumpanya pinaglilingkuran, sapagkat bukod sa mababang pasahod, wala pa umano silang mga benefits, kagaya na lamang ng PhilHealth, clothing allowance, wala po sila niyan. 13th month pay, wala rin po sila niyan, at iba pang mga bonuses, maging ang SSS nila, Tom, ay self-employed po ang sistema at hindi sagot ng kanilang kumpanya ang paghuhulog nito. Anila pa ang daily rate lamang na tinatanggap nila sa kasalukuyan ay 320 pesos na lamang, samantalang mas mababa ng 10% kumpara doon sa dati nilang pinapasokan na tumatanggap sila ng 380 pesos kada araw plus benefits tulad na lamang ng nabanggit sa itaas. Idagdag pa na umano'y no work, no pay ang sistema ng kanilang pagtatrabaho sa kasalukuyan. Ang hindi gusto ang gusto na namang iparating sa mga kinauukulan, lalo na sa pamunuan ng SBMA, sapagkat sa kasalukuyan takbo ng kabuhayan umano ay hindi nga naman makasasapat hanggang yung kinikita ng manggagawang tulad nila. Yan ang balitang nakalap natin mula rito sa SBMA Olongapo City. Ding Grabo po para sa SBC News, TV22 at ng DWGO. Ayan po mga kaibigan ang balitang hatid ni Ding Grabo. Yan po mga hinggil po yan sa mga sweeper o mga tinatawag nating mga nagwawalis sa loob ng SBMA, kung saan ay naghihinang-hihinakit na dahil nga sa mga kaganapan ngayon na kung saan ay napakababa ng kanilang mga sweldo diyan sa loob ng SBMA. Yan mga kaibigan ang inyong nabatid ngayon na mga balita mula diyan sa SBMA, kung saan ngayon ay kasalukuyan na rin nagsagawa ng mga kilos protesta ang ating mga kababayan diyan sa SBMA, ang ating mga kaibigan at mga kababayang mga manggagawa diyan dahil nga sa napakababang sahod ng SBMA. Kaya nais nilang ipapatupad ang tinatawag na Salary Standardization Law diyan sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Samantala mga kaibigan, kung nanghihinakit ang mga sweeper sa loob ng SBMA, ito naman, kakaiba naman ito. Transport Service naman, Transport Service Corporation na dating Winstar Transport, kinasuhan naman sa National Labor Relations Commission. Ito rin po mga kaibigan ay nasa loob din ito ng SBMA. Hindi pa rin nakakalusot sa kamay ng mga mambabatas hindi pa rin nakakalusot sa kamay ng batas ang mga tiwaling kumpanya tulad ng Winstar Transport. Ito po ay isang corporation sa loob ng SBMA na ngayon ay pinangalanan ng EGC Transport Service Corporation. Hinaing ni Mr. Roy De Millones
ang kaso laban inihain ni Mr. Roy de Millones ang kaso laban sa EGC Transport Service Corporation. Ang reklamo sa NLRC Pampanga nitong Pebrero dahil sa iligal na pagtanggal nito sa kanilang kumpanya. Napag-alaman na marami din umanong kontak sa NLRC ang naturang kumpanya, kung kaya nang maghaharap na ang mga ito nitong buwan ng Pebrero 9 ay sinasabi na isama na lamang umano sa kanilang reklamo ang Winstar at i-consolidate na lamang ang naturang kaso. Dahil dito, tuloy ang laban ni Mr. De Millones sa mga tiwaling kumpanya tulad ng itong sinasabing EGC Transport Service sa loob ng SBMA. Yan po mga kaibigan. Samantalang balitang pulis naman tayo ngayon dito sa lokal. Drug din sa Santa Rita. Nilusob na ng kapulisan. Ang balitang ito ay hatid naman uli ni Ding Grabo. Ding, good morning. Yes, Ding. Yes, Ding. Good morning. Yes. At kasalukuyan naririto tayo sa Barangay Santa Rita. At katatapos lamang tayo makakuha ng informasyon dito. 3 katao ang bumagsak sa kamay ng may kapangyarihan habang nakatakas ng salakay ng mga tauhan ng CIDG Olongapo. Isang bahay sa number 29 Manggahan Street, Barangay Santa Rita, lutod. Kung alas 2:15 kahapon ang madaling araw at 10 ng Pebrero. Ang search warrant ng magtuno ang mga otoridad sa pamumuno ni SPO2 Warley Rodriguez at Police Senior Ferdinand Mendoza. Base sa salaysay ng 2 opisyal ng CIDG, isang tawag telepono buhat sa hindi nagpakilalang caller ang natanggap nila sa kanilang impilan. Agad naman nilang nirespondihan. Ang nabanggit na 3, ilan sina Marcelino, Vincent Ortega at isa na Montero, pawang mga nasa hustong gulang. Nakatakas naman umano ang isa sa kasama nila na nagngangalang Bernard Garcia sa pamamagitan ng pagdaan sa likurang ng bahay, at hanggang sa mga oras na ito ay tuloy pa rin na pinaghahanap ng mga otoridad. Nakumpiska umano sa mga suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu at isa pang sachet na medyo malaki ang sukat na ang terminong ginagamit nila rito, Tom, ay bulto. At ang mga paraphernalias natagpuan din sa lugar. Natagpuan din sa malapit sa likurang bahagi ng pinto ng bahay ang holster ng hindi pa malamang kalibre ng baril na hinihinalang siyang tangay ng suspect na si Bernard sa kanyang pagtakas. Tom, yan ang balita mula rito sa Barangay Santa Rita. Ako si Ding Gabo para sa SBC News, TV22 at ng DWTO. Yan po mga kaibigan ang balitang pulis kung saan ay inumpisahan na ng mga kapulisan na lusubin ang mga hideout ng mga drug poser dito sa Olongapo. Yan, sana naman ay patuloy na lulusob ang mga kapulisan laban sa mga drug poser dito sa ating lalawigan. Mga kaibigan, patuloy po tayo. Samantalang public hearing naman para sa sabungan na itatayo sa Olongapo City ay ito naman po ay mga kaibigan ay nauudlot na naman. Talaga naman At ito naman po ay sinasabing sa halip na Petsa 13 ay gagawin na namang Petsa 17. Biglang nagbago ang gagawing public hearing para sa itatayong sabungan sa Olongapo City.
na nakatakda na sana sa February 13, araw ng Biyernes, at ililipat na naman umano ito sa February 17. Ayon kay Councilor Edic Piano, nabigla sila sa pagbabago ng nakatakdang public hearing ng itatayo na sabungan sa pangunguna ni Councilor Noel Atienza. Labis nang pinaghandaan ngayon ng iba't ibang organisasyon ang naturang public hearing upang tutulan ang pagpapatayo ng sabungan sa lungsod ng Olongapo. Yan po mga kaibigan, ang isa po sa mga tinututulan ng mamamayan ng Olongapo itong pagpapatayo ng sabungan. Kaya mga kaibigan, na kung saan ay napaghandaan na ng iba't ibang mga sektor na daluhan itong public hearing na gagawin sana dyan sa may triangle, abay bigla itong inilipat ni Noel Atienza ng Pizza 17. Yan po mga kaibigan, kaya atin pong abangan at puntahan po natin yan, yung gagawin na yan na sinasabing public hearing. Samantala mga kaibigan, 1,000 scholar sa Barangay Barito ay pinaghandaan na ng nasabing mga pamunuan o barangay opisyal ng Barangay Barito. Medyo magandang balita ito. Ito naman po ay hatid naman ni Mike Berto Daso. Mike, good morning. Yes, Mike. Yes, Tommy. Naghahanda na sa darating na pasukan sa parangan para mamahagi ng mga school supply ang Barangay Barito sa mahigit 1,000 na mag-aaral na pinagsama ang elementary, high school. Ayon kay Kapitan Angelito Baloy, na bukod sa school supply ay makakatanggap din ng libreng tuition fee sa isang semester lamang. Dagdag pa niya na ang Barangay Barito ay hindi kumukuha ng donasyon sa iba't ibang sektor at ahensya dahil may nakalaan na pundo ang barangay sa edukasyon. Yan ang nakalap natin mga balita mula sa Barangay Barito. Ako si Mike Bertudasot para sa at Gio. Yan po mga kaibigan ang balitang hatid naman ni Mike Bertudaso. Yan, ganda ng pagsagot niya. Yes, Mike. Yan po mga kaibigan ang balitang lokal. Medyo magandang balita yan ha. Antake mo, higit sa 1,000. Barangay lamang yan ha ang umako sa scholarship program. Yan ang good news. Talagang napakaganda naman kung ganon. Sana naman ang ibang barangay din mayroon din ganon para hindi na mahihirapan yung mga magulang na nagpapaaral ng mga anak. Basta mahihirap talaga, dapat yan ay talagang yan ang tulungan. Samantala mga kaibigan, dahil sa pagboto ni Cynthia Paulino sa SSL, pinababawi na lamang ng mga labor group. Dahil sa kaliwat kanang batikos ni Mayura Cynthia Paulino sa pagboto nito ng no sa resolusyon ng board sa SBMA, naaawa na lamang umano ang mga manggagawa sa asawa ni Mayor Roland Paulino. Nagbigay na lamang ng payo ang mga workers sa loob ng SBMA sa pamamagitan ng social media na bawiin na lamang ni Mrs. Paulino ang kanyang boto na no at mag-inhibit na lamang siya rito para may mukha pa itong maihaharap sa mga taga-Olongapo. Natatandaan kahit saang grupo ng social media ay umani ng matinding batikos ang inabot ni Mrs. Paulino. Dahil kung sinupa ang kinatawan
ng Olongapo, siya pa ang hindi pumapabor na taasan ang sahod ng mga manggagawa dito. Sa 6 na bumoto ng yes mula sa hanay ng Board of Directors, 4 naman dito ang bumoto ng no na kinabibilangan ni Mrs. Cynthia Paulino. Dito kung saan ay ipapatupad na ang nasabing resolusyon sa Pebrero 12. Ito po mga kaibigan, pumasa po ang resolusyon. 6 ang bumoto ng yes mula sa mga Board of Directors, 4 naman po ang umayaw. Ang unang-unang umayaw, natural, Chairman Roberto Garcia. Pangalawa, yung kanyang kaapelyido na Board of Directors, Garcia. Pangatlo, si Benitez. Pang-apat, Cynthia Paulino. Yan po ang bumoto ng no. Bagamat nagwagi ang naturang resolution, kaya dapat ipapatupad na ito sa petsa 12 nitong buwan na ito. Samantala mga kaibigan, atin na pong bigyan ng ang balita itong hinggil sa isang lalaki na sinabing nalaglag o itinulak sa loob ng SM Supermarket sa Olongapo City. Nahulog po ang isang binata mula sa 4 na palapag hanggang sa unang palapag. Bumagsak ang nasabing binatang ito na hindi malaman kung itinulak ba ito o nahulog sa SM Supermarket kagabi dakong alas 8:30 ng gabi. Bagamat ay dinala kagad ito sa pagamutan, ay nakumpirmang buhay naman ang nasabing nahulog na binatilyo. Ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ngayon ng mga opisyal ng SM, bagamat wala pang record kagabi dakong alas 10 sa hanay ng kapulisan kung ano talaga ang nangyayari sa nasabing binatilyo. Nahuli ang pag-iimbestiga ng kapulisan sa pagdating ng mga mamamahayag. Yan po mga kaibigan ang mga balitang nasyonal, balitang lokal na atin pong natutunghayan dito sa TV22 at ng DWGO. Yan po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa balita sa ating programang Ronda Balita sa Umaga. Naway na pa nagustuhan ninyo ang mga balitang na ipabatid namin sa mga mamamayan ng Olongapo. Bagamat hindi lahat po ay amin pong nakukuha, subalit sinisikap po ng aming himpilan na ang lahat ng kaganapan sa lungsod na ito ay inyong malalaman. Maraming salamat sa lahat na nakasubaybay. Ako po'y pangsamantala namang magpapaalam at susunod naman ang Errol Dakami Show. Akala ko magla-live siya ngayon. Partner, magla-live ka ba ngayon? Alam ko naman, nandito ka lang eh. Susunod na po ang Errol Dakami Show. At babalik naman ako dakong alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Yan po'y para sa programang Bigwas, ang commentary program. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Ako po'y pagsamantala ng magpapaalam. Tommy Abili po, mabuhay po kayo.